At narating na nga ni Prinsipe Zimatar at Phoenix ang ikapitong bundok na tirahan ng ermitanyong si Lito. Natuwa ang ermitanyo na makita niya ang prinsipe. Alam niya na may mabigat na dahilan kaya ito nagsadya sa kanyang tirahan. Sino nga bang ermitanyong si Lito at paano sila naging magkaibigan ng prinsipe? Noong panahong lumalaki na ang agilang si Phoenix ay isinama siya ni Prinsipe Zimatar at Putim sa kanilang pamamasyal. Napalayo sila sa kanilang pamamasyal nang di nila namamalayan. Gayon na lamang ang kanilang pagkagulat nang biglang may sumulpot ng mga Cyclops at hinabol sila. Mabilis na pinatakbo ng prinsipe ang kanyang kabayo, ngunit mas mabilis ang kilos ng mga Cyclops. Habang hinahabol sila ay napasok sila sa isang gubat at noong malapit na silang maabutan ng mga Cyclops ay biglang may dumating na isang ermitanyo. Inilagay sila sa isang invisible na proteksyon upang hindi na makita ng mga Cyclops na humahabol at inilipat sila sa isang engkantadong gubat. Nagpakilala ang ermitanyo bilang si Lito. Sinabi nito sa prinsipe na isa siya sa mga bantay nito sa panahon ng panganib. Hindi mo unawaan ng prinsipe si Zimatar kung anong ibig nitong sabihin, lalo nang binanggit ng ermitanyo na siya ay may malaking papel na gagampanan sa takdang panahon. Nagpasalamat si Prinsipe Zimatar sa pagtulong ng ermitanyong si Lito. Sa pamamagitan ng kanyang hawak na baston ay ipinakita nito sa prinsipe ang isang tore sa itaas ng bundok. Sinabi nito sa batang prinsipe na ito ang kanyang tahanan na matatagpuan sa ikapitong bundok at anumang oras na kailangan nito ang kanyang tulong ay puntahan lang siya. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpaalam na sila sa isa't isa at umuwi na ang prinsipe sa kanilang palasyo at doon nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. At ngayon nga ay narating na ni Prinsipe Zimatar ang ikapitong bundok upang kausapin ang ermitanyo. Niyaya ng ermitanyong si Lito ang prinsipe na pumasok ito sa kanyang tahanan. Namangha ang prinsipe sa kanyang nakita sa loob ng tirahan ng ermitanyo. Dahil meron itong isang napakagandang mahikang aklatan at iba pang mga bagay na noon lang niya nasilayan. Gandang-ganda ang prinsipe sa kanyang nakikita at manghang-mangha. Maya-maya ay tinanong ng ermitanyo ang prinsipe kung ano ang sadya niya dito. Sumagot ang prinsipe, "Nais ko sanang itanong kung anong ibig sabihin ng panaginip ko." "Maaari kong sagutin ng iyong katanungan, ngunit kailangan mo munang masagot ang aking bugtong bago kita sagutin," ang sabi ng ermitanyo. "Maaari niyo po bang sabihin sa akin ang iyong bugtong?" ang wika naman ng prinsipe. "Narito ang iyong bugtong, mahal na prinsipe," ang sabi ng ermitanyo. "Wala akong tinig, ngunit nakapagpahayag ako sa iyo. Wala akong mga paa, ngunit nalilibot ko ang buong mundo. Wala akong isipan, ngunit nakapagbibigay sigla ako sa iyo. Ano ako?" Pagkarinig nito ay napaisip si Prinsipe Zimatar kung ano ang tamang sagot. Ilang saglit na nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng prinsipe at ermitanyo. Pagkatapos ng katahimikan ay nagsalita ang prinsipe na may kumpiyansa sa sarili. "Ang tamang sagot ay libro." Namangha ang ermitanyo sa narinig nito. Sabay sabi ng, "Tama! Tama ang iyong sagot. Ngayon ay maaari mo nang ikwento ang iyong panaginip, mahal na prinsipe." At ikinuwento na nga ng prinsipe ang kanyang panaginip. Na naginip ako na pumasok ako sa isang napakalaking silid. Nakita ko roon ang isang ginintoang ibong phoenix at nakita ko rin ang aking sarili na isang ganap na binata na at mayroong korona. At sinabi sa akin ang ginintoang ibong phoenix na marami pa akong haharapin ng mga pagsubok dahil ako raw ang nakatakda. Ngunit naputol ang panaginip ko dahil nagising ako, ang sabi ng prinsipe.
Mahal na prinsipe, ang wika ng ermitanyo. Ang nakita mong gintong ibong pinik sa iyong panaginip ay ang pinakamakapangyarihang engkantada na si Siyam. May kakayahan siyang alamin ang mga pangyayari sa hinaharap. Nais niyang iparating sa iyo na ikaw ay magiging isang magiting na prinsipe balang araw. Kaya nakita mo sa panaginip ang iyong sarili na malaki na. Maging handa sa mga panganib at pagsubok na darating dahil mayroon kang mahalagang papel na gagampanan sa iyong kaharian. Anong mga pagsubok ang darating? Tanong ng prinsipe. Hindi ko masasabi sa iyo, mahal kong prinsipe. Ngunit alam kong malalagpasan mo ang lahat ng ito. At sa panahon ng kagipitan, banggitin mo lang ang pangalan ko at darating ako upang tulungan ka. Ang sagot ng ermitanyong si Lito. Maraming salamat, mahal kong kaibigan. Saan ko matatagpuan ang mahal na engkantadang Siyam? Tanong ng prinsipe. Sinagot naman ito ng ermitanyong si Lito ng sa tamang panahon ay makikilala mo rin siya. At inihatid ng ermitanyo si Prinsipe Zimatar sa labas ng kanyang tahanan. At sakay ng agilang si Phoenix ay naglakbay na ang dalawa pabalik sa palasyo. Habang nasa himpapawid ang dalawa ay naalala ni Prinsipe Zimatar ang kanyang kaibigan na si Raycat. Kaya dumaan muna sila sa gubat upang kumustahin ito. Sa harap ng isang magandang puno ay huminto ang prinsipe at nagsalita. Kaibigang Raycat, yuhu! Kaibigang Raycat, yuhu! Kaibigang Raycat, ako ito, si Prinsipe Zimatar. Samantala, si Raycat naman ay nasa itaas ng puno at nagpapahinga sa kanyang pugad nang marinig nito ang tawag ng prinsipe. Si Prinsipe Zimatar yun ah! At dali-dali itong bumaba. Mahal na prinsipe, napasyal ka. Ano po ang may paglilingkod ko? Wala naman kaibigan ko, pinasyalan lang kita. Ang wika ng prinsipe. Kamusta ka na? Mabuti naman po, sagot nito. Kayo po, kamusta naman? Ang laki na ni Phoenix ang wika nito. Oo, si Phoenix na yan. Galing kami kay Ermitanyo Lito, may pinag-usapan lang kami. Minsan dalawin mo rin ako sa palasyo ha. Opo, mahal na prinsipe, sagot ni Raycat. Sige kaibigan, kami ay babalik na sa palasyo. Paalam po, mahal na prinsipe. At lumipad na pabalik ng palasyo ang prinsipe at si Phoenix. Masaya siyang sinalubong ng kanyang amang hari at inang Reyna. Maya-maya ay may nakita silang paparating, ang bruhang si Sabrina, sakay ng dahon ng badyang.